Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ngayon mga kabunyog, kung titingnan natin, matindi talaga ang mga binunyag kanina ni Madriaga, no? Matindi. Unang-una, may mga managers check, oh. Tingnan niyo, oh. Ha? Okay lang, sabihin mo na binigyan ako ng pera ni Rodrigo Duterte. Oh, ganitong amount, pambili ko daw ng mga ganito ganyan. O diniposit ko muna 'yon sa aking accounts. Oh, tapos may mga perang natanggap siya, may mga pumasok na pera, galing lahat 'yon kila Duterte. Oh. Ngayon, anong proof mo nun na may pumasok ng pera? Yun, oh, manager's check. Imaginein mo. Kumbaga siya, kapag sinabi niya, hindi lang simpleng kwento. Hindi ka panipaniwala kapag yung kwento tapos wala kang supporting evidence. Dapat pag sinabi mong ganito, may supporting ka. O ganito, anong sabi niya? May mga pumasok sa aking pera, binigyan ako ng pera. May mga cheque na pumasok sa akin, manager's check. O yan, o, tingnan nyo, may picture. O. Yun ibig sabihin yan, matinding ebidensya yan. Di ba? Tapos bumili daw siya ng mga Harley Davidson na mga motor. Gagamitin nila Sara sa kampanya. Mga ilang yon, mga luxury motorcycles yon. Kanino niya pinangalan? Sa anak niya. Yung iba pinangalan niya sa kanya, yung Ducati. Madali lang naman, yon? Anong ginawa niya? Naka-attach na naman yung mga proof. Naka-attach na naman na proof. Imagine niyo yan mga kabunyog. Laging yung nare-reveal dito na bawat sabihin niya may supporting na may supporting na evidence. Kasi kung testimonya lang, wala namang documentary evidence, medyo hindi ka panipaniwala. Medyo hindi ka panipaniwala. Tapos yung sinasabi ni Sara na hindi siya kilala, tambak yung mga ebidensya, video, pictures. Kaya dun pa lang, ano na ito mga kabunyog, ibig sabihin nito, pinagkatiwalaan ni Digong si Madriaga kasi magaling nga, maraming alam. Maraming alam. Ngayon, pinasa niya ito na tumulong sa anak niya kay Sara. Siyempre, dahil in-endorse na ito ni Digong kay Sara at nakita rin ni Sara na magaling itong si Ramil Madriaga, pinagkatiwalaan niya rin. Hanggang na nandun na siya sa vice presidente na siya, doon sa sensitibong ng pera, yung confidential fund, siyempre pinagkatiwalaan pa rin si Madriaga. Kaya lang may dumating yung problema na ang sabi nga ni Madriaga, ang feeling niya, na-betray siya. Kaya nga naiyak siya kanina eh. Na-betray siya. Grabe yung sakripisyo niya dun sa ama kay Digong. Lahat ng pinagawa, ginawa niya kahit alanganin. Yung anak, tinulungan niya sa kampanya, lahat, hanggang kung anong pinagawa, pag-deliver ng pera kung kani-kanino, ginawa niya. Pero nung nagka-problema siya kay Harry Roque, na ginawan siya ng gawa-gawang kaso ni Harry Roque, humingi siya ng tulong kay Sara, hindi man lang siya tinulungan. Yan yung betrayal. Kaya ito mga kabunyog, pero maraming na-reveal talaga kanina eh. Wala ito doon sa dating affidavit niya, kaya nga supplemental eh. Yung mga kay Digong, na detalyeng masyado yung kay Digong eh. Na binigyan siya ng pera para ibili ng mga ganito, yun, may mga proof na bumili nga siya. May mga pumasok sa kanyang pera, galing kay Digong, galing dun sa mga Chinese, Pogo, mayroon na naman siyang proof. Manager's check, kung ano-ano. At sinabi niya pa yung mga bank accounts. Tapos ngayon, sabay sinabi niya, bank waiver. Di matindi yun. Hinamon mo na, payag ka na mag-bank waiver, ay matindi yun. Ibig sabihin, kung sila Sara Duterte, ayaw na mabuksan ang kanilang mga bank accounts. So, ang dito, matindi yung mga nabunyag kanina. Maraming bagong nabunyag. Yun na nga, yung mga managers check na yun, at saka yung mga perang pumasok, dito dinitalye niya na kaninong mga pogo
yung mga involved sa Parmali, involved sa Pugo, illegal na Pugo, yung mga Chinese na tumulong sa kampanya ni Sara, mga dinitalye niya, ni kanina, kaya matindi yung mga nabunyag kanina eh. Napaka-detalyado at napaka ah, pati yung pati yung confidential funds. Kasi 'di ba nung nanonood tayo sa hearing sa Kamara, iningkas nung mga tao ni Sara, si Acosta, si Fajarda, iningkas nila yung mga confidential, yung mga cheque, 35 million, 25 million. Tapos, ininstruksyonan ni Sara na i-turn over pagka-ingkas, ibigay kay La Chica, Cornel La Chica, saka kay Nolasco. Pero pagdating kay La Chica at Nolasco, naputol na doon, wala na. Hindi, wala na. O dito, malinaw. Kinuntak ni Sara si Madriaga. Mag-usap daw sila ni Nolasco kasi may ipapagawa. Ano yung ipapagawa? Yun na nga. Yung mga pera na na-inkas na, nandun na kay La Chica at Nolasco, ito-turn over kay Madriaga. Si Madriaga na ngayon yung magdi-deliver kung saan-saan. Tatlo yung diniliberan niya. Isa sa isang politiko sa Laguna, isa doon sa comedy bar, doon sa Timog, o sa Tomas Morato ba yun? Sa Quezon City, tapos yung isa doon mismo sa parking ng ombudsman. Sino-sino yung mga dinalhan doon? Ang alam ko, kaklasmate din ni Sara na politiko sa Laguna yung dinalhan ng isa. Tapos yung isa naman doon sa ombudsman, si Ryan Kilala. Si Ryan Kilala, Attorney Ryan Kilala, special prosecutor ng ombudsman. Tapos si Attorney Reynold Monsayak, abogado ito ngayon ni Sara dito sa impeachment. Saka spokesperson dati ng Office of the Vice President. Kaya ibig sabihin, within 18 hours to be exact, na-dispose niya daw yung 125 million na confidential funds. Hindi naman 11 days. Diniliver niya kung saan-saan. May mga ebidensya na naman siya. May mga ebidensya. Kaya ito mga kabunyog, medyo matindi talaga yung mga nabunyag kanina. Grabe Grabe. At ang matindi kasi kanina, may mga ebidensya. Ibig sabihin, yung kay Madriaga kasi testimonial evidence yun. Ibig sabihin yung kinikwento niya. Pero ang nakakapatibay doon, yung mga documentary evidence saka object evidence. Mayroon mayroong mga managers check, mayroong mga videos, mayroong mga pictures, mayroong mga text messages, at ito pa, may mga hindi pa present kanina, pero handa siyang isurrender yon. Una, yung mga cellphones niya. Hindi pa yon na-present kanina yung mga cellphones. Yon? Matibay na ebidensya talaga yung mga cellphones na yon. Kasi kung may mga calls sila ni Sara, nandun yan, naka-call logs yan. Saka yung mga calls nila ni Digong. Pangalawa, yung waiver ng mga bank accounts niya. Winave niya yung secrecy ng bank accounts niya. Sabi niya, okay siya na patingnan. Yan. Kaya mabigat itong ito. Matindi ang mga naging pagbubunyag ni Madriaga kanina mga kapunyo. Pero hindi yan doon nagtatapos. Kasi titingnan yung kanyang bank accounts. Pinayagan niyang patingnan eh. Pinayagan niyang patingnan, di ba? Kaya ito, mga kabunyog. Ngayon, ang problema dito, mahihirapan si Sara dito, mga kabunyog. Mahihirapang i-counter ito ni Sara Duterte. Bakit mahihirapan? Ang depensa ni Sara, hindi niya ito kilala. Doon pa lang, hindi niya daw ito kilala. Doon pa lang, wala na. Talo na yan. Yang ganyang di ba kasi ang depensa ni Sara, hindi niya ito kilala, hindi niya ito tauhan, hindi niya ito naging aid, wala. As in, hindi niya yang kilala. Ang nakakakilala dyan ay si Attorney Ryan Kilala. Yan daw yung yan yung sabi ni Sara. Ang problema, doon pa lang, durog na si Sara dyan. Ang daming pictures, ang daming videos, ang daming text messages,
At kung makuha pa yung cellphone, nandun yung mga ano nila, yung mga call logs nila ni Sarah. So dun pa lang, wala na. Ha? Dun pa lang nagdi-deny si Sarah na hindi niya kilala. Oh, siguro yun yung napapaiyak si Madriaga noon. Napapaiyak siya dahil ikaw ba naman, ang daming ginawa mo para sa pamilya ng Duterte, mula pa kay Digong. Ang daming ginawa mo para kay Sara. Grabe yung pagod niya sa kampanya, kitang-kita mo naman. Tapos yung mga alanganin na pinagagawa, ginawa niya. Oh, tapos i-deny ka na hindi ka kilala. 'Di ba? I-deny ka, ay medyo masakit. Masakit talaga 'yon. Kaya nga naiyak si Madriaga eh. Betrayal. Betrayal. Oh. Kaya ano ito, yung sinasabi ni Sara hindi niya ito kilala, kung ganun yung depensa, wala. Talo si Sara diyan. Ha? Talo diyan mga kabunyog. Kaya ano ito, kung ganyan ang defense nila Sara, i-deny, ay wala. Mahihirapan yan mga kabunyog. Ano sa tingin nyo? Ha? Di ba? Oh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.